So this is my answer in ICT 101, Information Processing and Handling. So first question, define information and how important it is to the library and information science discipline. So information is a process data that has meaning and value, and it's not just a raw facts but rather those facts organized and interpreted to convey knowledge, understanding, and insights. Information can be obtained through observation, online data collection, and interview. So information is important in the library because it is a vital role that providing access knowledge and resources for individuals and communities, and also the discipline that aims to ensure the information can accessible, relevant, and useful for its users or patrons. So the second question, define information processing, and as a prospective LIS professional, how would you use your knowledge towards information and information processing in the provision of needed information by the library users? So information processing transform raw data into meaningful information through acquisition, filtering, organization, interpretation, and dissemination. So, bilang isang magiging professional sa LIS, gagamitin ko ang kaalamang ito upang bumuo ng isang mahusay na koleksyon, katulugon ng mga pagkukunan ng epektibo, magbigay ng mga personalized na serbisyo sa impormasyon, magturo ng kaalaman sa impormasyon, at itaguyod ang digital na karunungan na sa huli ay magbibigay empower sa mga gumagamit ng aklatan upang mag-navigate na tanawin ng mga information. So, third question, explain information cycle, and as a prospective librarian, how would you use such knowledge in the provision of information service to your library users? So, information cycle involves the creation, processing, storage, retrieval, use, and disposal of information. So, bilang isang librarian, gagamitin ko ang kaalaman or my knowledge sa ikot ng impormasyon upang mas maunawaan ang pangangailangan ng mga users or patrons, and mag-organisa ng mga mapagkukunan, magbigay ng mga serbisyo sa impormasyon, at magturo ng mga kaalaman tungkol sa mga impormasyon. So the fourth question is, define information retrieval and how is it related to library and information science. So information retrieval is a process of finding relevant information from a collection of documents or data. So mahalaga ito sa mga agham ng aklatan at impormasyon dahil pinapayagan nito ang mga aklatan na ayusin at magbigay ng access sa impormasyon. Sinusuportahan ang mga pananaliksik at pag-aaral at nagbibigay empower sa mga gumagamit na mag-navigate sa landscape ng impormasyon ng epektibo. So the fifth question is, describe the difference between computer and human interaction, and do you think computers will replace the librarian in the provision of high-quality library and information service to its users? So, computers are great at processing information quickly and efficiently, but they lack
the empathy, and masusing pag-unawa na taglay ng mga tao. So, ang mga librarian ay maaaring ibigay ang kanilang diskarte sa mga individual na pangangailangan ng mga users, magbigay ng mga personal na gabay, at magtayo ng mga connection sa komunidad na hindi kayang gawin ng mga computer. So, habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, ang mga librarian ay mananatiling mahalaga para sa critical na pag-iisip, kaalaman sa impormasyon, at pagpapalakas ng connection ng mga tao. So, the next question is discuss about the different library application or library technologies and how useful these are in the provision of library and information service to our users. So, ang mga aplikasyon at teknolohiya sa aklatan tulad ng library management system, digital library platform, and mobile apps ay nagbabago sa mga serbisyo ng aklatan sa pamamagitan ng pagpapasimpol ng mga daloy na trabaho, pagpapalawak ng access, pagbibigay ng 24/7 na accessibility, pag-aalok ng mga personalized na karanasan, at pagpapahusay ng kakayahang maghanap. So, ang mga tools na ito ay mahalaga para sa paghahatid ng mahusay, madaling gamitin, at na-access na mga serbisyo ng impormasyon sa mga patrons ng aklatan. So, in 7th question, describe and compare a library without technologies used to that with library technologies and application used in its operation and service. So, ang isang aklatan na walang teknolohiya ay umaasa sa mga mano-manong proseso, limitadong access, at mas mabagal na pagkuha ng impormasyon na humahantong sa isang hindi gaanong mahusay at madaling gamitin na karanasan. So, in contrast, a library with technology offers streamlined workflows, expanded access, personalized service, and efficient information retrieval, and enhancing convenience and user satisfaction. So in the 8th question, do you think it will still be effective and efficient for libraries to remain traditional without using library technologies and application? Why or why not? So, no. It's unlikely for libraries to remain effective and efficient without technology because they face limitation in access, inefficient workflows, struggles with information overload, and fail to meet user expectation in a digital world. So, mahalaga ang teknolohiya para sa mga aklatan upang mapanatiling may ugnayan. So, in the 9th question, present the technological skills that library and information professional should possess nowadays. Research it from the internet about the national competency-based standard for Filipino librarians. So, ang mga librarians sa Pilipinas ay kailangang maging bihasa sa integrated library system in ILS, pamamahala ng mga digital na pagkukunan, pagkuha ng mga impormasyon, at digital na karunungan. So, they also need basic computer literacy, instructional design skills, and understanding for copyright and intellectual property. The National Competency-Based Standard for Filipino Librarians prioritize these skills to ensure librarian can effectively serve users in digital world. In the last question,
Describe a library without the use of library technologies and application and how it will affect the efficiency and providing library and information services. So in technology, free library would be severely limited in access, information retrieval, and collection size. Manual process would lead to inefficiency, slower service, and increased staff burden, ultimately hindering the library ability to effectively serve its users. So, also sa isang aklatan na walang teknolohiya ay aasa sa manumanong mga card catalog, mga papel na sistema ng sirkulasyon, at pisikal na pag-order na ginagawang mabagal, madaling magkamali, at limitado ang pag-akses sa mga mapagkukunan ang mga operasyon. That's all. Thank you.